Siyempre, makakasama natin sa episode natin ngayon ang Coach ng Bayan. Coach ng Bayan. Parang si Coach Jico yun ng DM 95.5. Anyway, ang coach sa pagnenegosyo, walang iba kundi si... May introduction yan. Si Coach Benny. Ayan, magandang... Publikay natin, Coach Benny Flores. Magandang umaga sa iyo. Good morning po. Good morning po ulit sa inyo, Kuya El and Kat. Ayan. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Kasi medyo nabitin tayo noong una ka naming na-i-guest ulit. Na-i-guest tayo. Yung nakaraan. Yes. Siyempre dapat ay mapagpatuloy natin yung pag-uusap kung paano natin na mamomotivate ang ating mga kababayan na maging negosyante. Yes. Yun, nung nakaraang episode na tayo nga nabanggit ninyo, naputol tayo, dinidiscuss natin o tinatalakay natin yung steps, mga hakbang kung paano tayo mapupunta at madidiscover natin yung ating passion na kung saan alam nating lahat yun ang ugat na dahilan kung bakit nagtatagumpay ang isang pagnenegosyo. Kung ang ginagawa natin ay nakalinya sa ating passion, ibig sabihin gusto natin yung ating ginagawa, iniibig natin o minamahal natin yung ating ginagawa araw-araw, yun ang nagiging isang factor ng pagtatagumpay. Ngayon, yung na-discuss natin nung nakaraan ay tungkol doon sa tatlong hakbang na kailangan makita mo yung need of what you do. Yung pangangailangan sa gusto at kaya mong gawin. Ikalawa, yung ability to do it or yung kakayahan mong paunlarin o i-develop yung iyong ginusto at gustong gawin na ginagamit mo na ngayon sa pagnenegosyo. Yung ikatlo naman ay yung difficulty of replacing you. Yun ang pinakamagandang huling hakbang doon sa hakbang patungo. Hindi pa natin na-discuss yan, ano? Yung pangatlo. Oo, yung pangatlo, hindi pa natin na-discuss yan. Nako. Medyo bibitinin muna natin ang ating mga listeners sa mga paliwanag ni Coach Benny. At syempre, nais na nating i-welcome. Ayan. Oo, yung last week pa ata natin pa inaabangan. Oo, last week pa natin dapat nakasama. Ang bagong makakasama natin dito sa Super Entrepinoy. Diba? Ayan, medyo buhay-belo pa. Ang bago nating makakasama sa Super Entrepinoy, walang iba kundi si Miss Elaine Fuentes! Yay! Magandang umaga. Saturday morning, finally it happened. Oo, nagising rin ako. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, kuya. Si Kapitan, kamusta? Mabuti po, magandang umaga natin. Mainit na mainit ang sikat ng araw. Oh, it's always good when the sun is out because that promises a lot of good things. Yun eh. Parang nanginig akong bigla. Parang DJ lang. Nakaalala lang noon. Anyway, sa ating mga listeners, makakasama na po natin dito sa Super Entrepinoy ang isa sa mga pangunahing host sa Net25. Yan, kung napakapanood kayo ng Approve. What is Approve po ba, Miss Elaine? Approve is a program that puts out o pinapaalam sa publiko yung mga programa ng ating pamahalaan, pati ng mga pribadong organisasyon. Kasi sometimes, andun yung programa, wala silang budget para i-promote. So tayo na yung sumasagot doon para pakinabangan ng Public service ito. Absolutely, 100%. Maganda. Kumbaga, ito yung mga dapat tularan natin mga proyekto ng ating pamahalaan at ng mga pribadong sektor. Mga NGOs, no? Correct. Ayan. At saka nilalagyan din natin ang mukha yung mga programa at saka yung mga ahensya ng pamahalaan para hindi matakot yung ating mga kababayan. Kasi pag sinabi mo, halimbawa, DSWD. DSWD. Ano ang ginagawa nun? Di ba? Pero pagka nandyan yung head o representatibo nila, they can see that, uy, tao din yung kakausapin namin. Correct. Tapos also, on the other side, hinihingi namin naman yung assurance dun sa mga government agencies. Pag nilapitan kayo ng tao, dapat mabait kayo. Dapat tao din kayo. Correct. Parang, diba? May puso. Correct. At saka, backgrounder natin. Alam ko, nag-research si Miss Kat dyan. Si Miss Elaine
Fuentes ay masigit na nakilala noong kasama niyo si Kaka, di ba? Sa programang Con todos Con Todos Recados. Recados. Ilang taon yun? Ilang taon ang Con Todos Recados? 5 taong tumakbo yun. Miningitian ako ng ating technician. Palibasa, nagulantag siya, nandito ako. Kala niya nananaginip siya. Hindi po ito panaginip, isang realidad na kasama na natin. Engineer, oo. Ayun, at backgrounder ulit, Miss Elaine. Ba't puro background? Siyempre, ikaw para alam dapat last week ka pa namin kasama. Anyway, nag-start ka rin sa radio. Absolutely. Mm, I ano? started in radio when I was 16 years old. Batang-bata. Self-supporting when I went to college. Laki ng pasasalamat ko sa Eagle Broadcasting Corporation. Kasi binigyan nila ako ng leeway for me to finish my studies. Wow. Mm. Yan, inspiring stories. Susunod siguro yung 2 oras nating programa sa Oo, story yung lang ni Miss story Elaine. na No? lang. Baka gusto na Hindi na nagnegosyo. At ilang taon kang nawala sa radio at ngayon nagbabalik ka? Oo, kasi alam mo naman ang gulong ng palo, Mm-mm. di ba? So meron mga pagkakataon na nagpahinga tayo sa radyo, nag-try na iba, napunta ako sa print, nagsulat ako, tapos naging wife, naging mother, tapos nag-aral ako uli ng konti pa. Kulang pa kasi feeling ko ayoko ng 10% lang ang my brain ang gumagana. So Mm-mm. medyo 11% naman. So nag-aral ulit tayo, tapos bumalik tayo, tapos hinata tayo uli ng TV. Tapos, hinatak ako ni Kuya El, kaya ako po ay yung magtsatsagaan at makakasama niyo po. Puro hatakan na. Ganun eh, di ba? At we're so great and proud na makasama si Miss Elaine. Finally, you have a new home dito sa Super Entrepreneur. Actually, di ba, for those who know, hindi siya bagong home. Nga. Ay nagbabalik Ano, lang. ano ang batawag dyan? Pagbabalik Pagbabalik sa ta. dating tahanan. Pagbabalik sa dating Oh. tahanan. Ako, ipitinin ba natin ulit ang ating mga listeners? Sa pagbabalik natin, babalikan na natin si Coach Benny tungkol Yes. doon sa topic natin na passion. Di ba? Parang gusto ko yan. Di ba? Pabango ba to? Hindi. Di ba? Parang pabango. Alamin- Passion natin kung ano ang dapat nating matutunan tungkol sa passion. Yan ay sa pagbabalik ng Super Entrepreneur. Ang gabay nyo sa pagnanegosyo. I-recap mo naman kami sa nakaraan, tapos tuloy na natin. Ibalikan natin yung diniscuss natin last time, no? Dun sa 3 steps o 3 hakbang kung paano natin madidiscover yung passion at magagamit natin sa pagninegosyo. Ang una is yun nga, yung the need of what you do. Alamin natin at hanapin natin kung saan may pangangailangan, yung gusto mong gawin, yung mahilig kang gawin sa buhay mo o yung mahal mong gawin. At pag na-discover mo yun sa sarili mo, ang susunod ay hanapin mo yung mga nangangailangan noon at ibigay mo bilang serbisyo. At yung pangalawa is the ability of what you do, yung kakayahan mong i-develop yon, paunlarin. Kasi pagka talaga mahal mo yung ginagawa mo, kusa na yung pag-unlad eh. Hindi mo na, parang kung tawagin natin, effortless. Hindi ka na nag-e-effort na Tuloy-tuloy na lang. tuloy nag-develop, umuunlad, gumaganda yung iyong performance, at doon ay pumapasok ka sa pangatlong hakbang, yung the difficulty of replacing you. Sabihin, nagkakaroon ka na ng value, kaya yung pagninegosyo o kahit pa sa pag-iempleyado, hindi ka na agad-agad kayang palitan. Yung serbisyo mo ay hinahanap na maaaring darating sa pagkakataong pinag-aagawan na dahil nakapag-develop ka na ng value. Mangyayari lang yon kung ikaw ay passionate doon sa ginagawa mo at naka-align, nakalinya doon sa gusto mong gawin talaga, yung tinahak mo na landas na gagamitin mo minsan sa pag-uumpisa sa pag-iempleyado at hanggang sa magamit mo na sa pagnenegosyo. Okay, lahat ng tao may passion, di ba? Yes. Tapasan nga natin ng Tagalog ang term na passion. Yung alab ng damdamin sa Ayun. isang bagay na isinasagawa. Alam. Alam talaga. Burning desire, parang ganun sa iyong mga Mm. kagustuhan. Natuwa ako dun sa sinabi niya, effortless. Yan yung kapag ka natagpuan mo siya, no, kahit tulog ka, pwede mong gawin. Yeah. Paggising mo ng umaga, yun na kaagad. Yes. Hindi Automatic na. Oo, di ba merong ibang mga trabaho kasi na kalagitnaan na ng araw, hindi mo siya feel pa. Matagal, Mm. di ba?
Parang, tapos yung parang nag-iinit ka pala, pauwi ka na. Correct. Yun yung tinatawag natin, ginagawa mo yon dahil ang motivation mo is yung income o pera. Pero kung ang motivation mo ay pag ang madidiscover kasi natin yung passion pagka yung bayaran man ako, hindi gagawin ko to. Pero eventually, yung pera ang kusa ng humahabol sa'yo dahil nakikita ng tao ang value. At saka walang iniwan sa ano yan eh, may iniirog ka. Di ba? Habang nililigawan mo siya, andiyan ipagsibak mo ng kahoy, andiyan Ipag-igib ng tubig. Ipag-igib ng tubig. hindi na ba ganun ngayon? Parang, Binibigyan na anyway, ng load ngayon. minsan may mga ano, di ba, may mga hinihinging pabor sa'yo, yung, o iniuutos sa'yo yung manliligaw mo. Mahirap gawin, pero kahit anong hirap, dahil yun ang passion mo, Hindi mo napapansin yun. hindi mo na iniinda yung pagod. Tapos di ba, Coach Benny, merong saying no, na the happiest people in the world are the ones who know what they love to do and they find people to pay them to do it. Yes. Diba? Mahilig ka magluto. Alam mo na, mahilig ka magluto. Hanap ka ng tao na kailangan yung Ginagawa mo na Mm-mm. Tapos, habang ginagawa mo yon yung step 2 na sinasabi niya, step 3 pala na sinasabi ni Coach Benny, habang nagluluto ka, specialty mo, kare-kare. Eh, kahit naman sinong tapakain mo kare-kare araw-araw na ginawa ng Diyos, naku naman, di ba? Oh, yeah. Hindi na masarap. Yes. So, ang sinasabi ni Coach Benny, yung third step, na-perfect mo na yung kare-kare, lipat ka sa isa. Developing and developing. Yes. Pag natapos mo yung lahat ng mga ulam, mag-bake ka naman. Diba? Nag-evolve siya, nagkakaroon, nag-multiply yung production. Marami nakikita natin yan sa mga karaniwang pangyayari. Although hindi aware yung iba, merong unconscious na gagawa niya. Makikita natin sa mga kilalang tao na ngayon na nagsimula lang noon na nagtutulak ng kariton o nagtitinda ng rubber, di ba? Pero ngayon ay may-ari na ng malalaking establishment. Yun ay dahil sa walang tigil at walang humpay na pagsasagawa nung gusto niya at nakafocus siya doon sa end result na tinatahak niya. Lumalayo pa tayo ng example, nandito si Kuya. Yes. Pero Coach Benny, Teka, hindi. May iwas. Hindi pa pwede yan. Alam mo, ikaw, pwede spotlight natin dito, katapat sa iyo. Isa sakto, di ba? Hindi ibig sabihin, like for example, on a Saturday, most people would like to wake up late. Pero, si Kuya El nandito kasama yung ating mga tagapakinig. And you know, because he wants, he loves to do what he's doing right now. At akala niyo Saturday lang busy si Kuya El. Hindi. We meet from time to time and we talk about this program and we are going to be the guests and improvement. Preparation. Oo, and when we're talking, walang pinag-iba yan sa ibang mga tao nag-usap na, uy, kilala mo ba kung sino girlfriend ni Gerald Anderson? Mga ganun. Ganun lang sa kanya kasi niya effortless. Tama? wala talagang effort. Oo, diba? Naalala ko tuloy yung nangyari din sa akin. Yung, kung bakit ako naging motivational speaker dahil nga kwento ko na sa nakaraan nang ako ay nasa computer business way back 2006 to 2009. I was earning a lot. But nahit tayo ng Ondoy 2009. So back talagang bagsak, zero, wala. Square one, okay. Yes. And then, konting savings na titira. Sabi ko, okay, start ko ng business to uli. Baka mangyari na, magkaroon ng trauma. So, doon ako nag-start umattend ng mga seminars at different motivational speakers. And nung natutunan ko yung mga formulas na tinuturo nila about success, yung passion ko parang nag-ignite. Parang naalala ko na ito yung gusto. Yes. Back. Ito yung gusto kong gawin. Sabi ko, yung mag-touch ka ng buhay ng mga tao, makita mo may development sila, may results sila. So I started giving these seminars for free sa mga colleges in Laguna. Talaga nakakapagod. It's pa wala akong pera noon. Nilalakad ko yung mga schools para makarating ako doon. And I want na marinig ito ng mga estudyante. Sabi ko, kung mga bata pa lang ito ay mabuksan ang isipan nila sa ganitong mindset at patungo sa investing, ay bata pa lang ito mga successful na hindi na ito magiging problema ng community. Ng lipunan. Yes. Yun, ang dami ko naging seminars noon, wala akong tinatanggap na payment, pero andun yung saya saka yung fulfillment na makita mo sa kanila na natututo sila. And eventually, yun nga, gaya na sinasabi ko kanina, habulin ka na ng kasi money is equals value, it's just the same, no? Yung money kasi is representation lang, paper with ink lang yan, ng value na pinapalitan ng money. So, eventually, nakita ko na isang director ng isang
sales company. Sabi na, ba't ibigay mo ng libre yung seminars mo? Meron niyang value. Yun, siya na yung nagbigay ng quote. And then, binigay ako sa mga insurance companies and then, nag-talk ako doon. Nagkaroon na ng value. Sabi ko, okay pala, sa salita lang meron na